Ito yung sabi ng ating Pangulo, Marcos Jr. to endorse 2028 presidential candidate who will continue his anti-corruption drive. So sabi ng ating Pangulo, the candidate niya I will endorse will be someone who I am confident will continue our anti-corruption measures. Who that is, at an event with foreign journalists kanina, Marcos confirmed for the first time that he would endorse a candidate but said choosing one now would be premature. Sabi ng ating Pangulo, you have to see how things really shape up. I have not sat down with anyone. And siyempre, brilliant mga kababayan si Lisa Marcos. Hindi masalita, mas marami mga kababayan yung kanyang trabaho. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So kanina sa FOCAP interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung Foreign Correspondents Association of the Philippines, na itanong mga kababayan sa ating Pangulo kung may napipisil na siya na magiging kalaban ni Sara Duterte kung hindi makonvict. Malamang niya Mr. Maribillas hindi na makatakbo si Sara. Malamang hindi na po makatakbo. Pero siyempre palapit ng palapit po ang 2028 presidential election. Kaya hindi maalis siyempre sa ating mga kapatid sa hanap buhay, yung mga taga-media, ito yung foreign media po. Kung may napupusuan na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na magiging successor niya mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo, wala pa man niya ako na napipili. Hindi pa siya makapag-desisyon kung sino. Pero sigurado, mga kababayan, may mga nasa isip na siya. Kaya lang siyempre, hindi pa nakakapag-decide yung ating Pangulong Bongbong Marcos kung sino talaga. Pero sabi ng ating Pangulo mga kababayan, dapat niya yung ipagpapatuloy yung kanyang anti-corruption drive. Yun. Ito yung sabi ng ating Pangulo, Marcos Jr. to endorse 2028 presidential candidate who will continue his anti-corruption drive. So sabi ng ating Pangulo, the candidate niya I will endorse will be someone who I am confident will continue our anti-corruption measures. Who that is, I don't know. Maaga pa. Tingin mo niya, Mr. Marabillas, sino yung endorse ng ating Pangulo? Ako, may idea na po. Bumulong na po sa akin. Ibinulong na po ng ilan sa aking mga kaibigang malapit sa ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, sabi ko nga mga kababayan, I'm not at liberty na sabihin po sa inyo kung sino yung possible candidate na babasbasa ng ating Pangulong Bongbong. Pero ako, may personal akong na gusto sana. Kaya lang kung hindi man yun ang pipiliin ng ating Pangulo, o wala man tayong magagawa, siyempre siya yung presidente. Di ba? Sino niya, Mr. Marabillas, yung gusto mo sana? Tatlo man lang po. Aking pinagpipilian na sana yun ang basbasa ng ating Pangulo na yung kanyang kapatid. Sino niya, Mr. Marabillas? Si Jaime? Never. Si Irene po. Yan lang, sabi ko nga, malabo si Irene kasi walang hilig sa politika. Sayang, napakatalino mga kababayan ni Irene Marcos. And siyempre, sa kabaitan mga kababayan, kasing bait ng ating Pangulong BBM. Di ba? At siyempre, very close siya mga kababayan sa ating Pangulo. At sa kanyang tatay, si dating Pangulong Apolacay. Kaya lang ngayon nga po, and very supportive sa ating Pangulo. Siya nga po pumipili pala sa mga dapat suotin na barong. O di ba? Mga kababayan, at siyempre, galing siya sa isang political family, alam niya kung paano patakbuhin ang gobyerno. Only that, siyempre, wala siyang hilig. Pero who knows, kung biglang magbago, mga kababayan, yung isipan ni Irene Marcos.
kung halimbawa siya yung piliin ng ating Pangulo, kung magusto. Pangalawa mga kababayan, si Lisa Marcos. Di ba? Kung si Lisa Marcos, isang magaling na abogada at marami na din po na nagawa sa ating bansa. Mas marami pang nagawa kaysa sa Vice Presidente. And siyempre, brilliant mga kababayan si Lisa Marcos. Hindi masalita, mas marami mga kababayan yung kanyang trabaho kaysa sa dumaldal. Di ba? Mga kababayan, gaya lang iwan ko kung yun ang pipiliin ng ating Pangulong babasbasan niya. Or si Gibo Teodoro mga kababayan, yung ating Defense Secretary na very vocal sa paglaban para sa ating sovereignty ng Pilipinas. At clean yung kanyang pangalan at napaka-brilliant na abogado. O di ba? So, dito pa lang sa tatlo, mga kababayan, umiikot yung aking paningin. Na I wish isa sa kanila ang i-endorse ng ating Pangulo bilang kanyang successor. Natingin natin yung sinasabi ng ating Pangulo, a candidate niya, presidential candidate ko niya, dapat will continue may anti-corruption drive. Nakikita natin dito sa tatlong mga personalities na to. But anyway, bigay ko sa inyo kung ano yung naging sagot ng ating Pangulo. Sabi niya, hindi pa niya ako nakakapag-decide kung sino yung aking susuportahan na successor. Yung sabi dito sa report ng DCRH, at an event with foreign journalists kanina, Marcos confirmed for the first time that he would endorse a candidate but said choosing one now would be premature. Sabi ng ating Pangulo, you have to see how things really shape up. I have not sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? Wala pa daw siyang kinausap. The time will come, anya. We will certainly provide the best candidate for the betterment of the lives of the people. We will choose the best possible candidate, sabi ng ating Pangulo. So, nakaka-excite mga kababayan. Pero sa tingin natin, hindi na magtatagal. Baka after ng birthday ng ating Pangulo next month, September, yung birthday ng ating Pangulo, 14, tama? So baka sa kanyang birthday or after ng kanyang birthday, September, October, November, within the year. Kasi siyempre poposisyon na mga kababayan. Sa pagka-presidente, kailangang matagal yung preparation, yung pagpapakilala. Pero siyempre, I think yung i-endorse ng ating Pangulo ay siyempre yung isang pangalan na winnable po. Hindi lang yung kwalipikado at may tamang credential na maging successor niya, kundi siyempre dapat winnable. Kasi paano ka i-endorse ng isang presidential candidate na hindi po winnable? Sayang naman kung matatalo lang, di ba? So yun mga kababayan, yung winnability, napaka-importante din po. Pero hindi dapat i-sacrifice yung credential ng isang kandidato sa pagkapangulo. So kayo po mga kababayan, sino yung napipisil ninyo na pwede nating itulak na maging susunod na presidente? Okay pa? Pwede kayong pag-usapan na natin. Magsimula na tayo na mag-search ng susunod na magiging pangulo ng ating bansa na siguro, sabi nga ng ating Pangulo, dapat itutuloy yung kanyang anti-corruption drive. Yun naman talaga po yung napakahalaga kasi sayang mga kababayan ng ganda ng Pilipinas. Di ba? Hindi nagiging maayos yung ating bansa because of massive corruption. And ito, inimula ng ating Pangulo, dapat maging tuloy-tuloy na po ito.
Di ba sabi ng ating Pangulo, bakit tayo umabot sa ganito? Billions of pesos mga kababayan ang nabubulsa lang. Nakasanayan na po kasi nila. Once and for all, kailangang tuldukan natin ito mga kababayan. Ito nga, sabi dito, Bunuan, Marcos alarm as 52.7 billion pesos turned into 8,075 inserted projects. Yan na. President Marcos was alarmed upon learning that Congress transferred the 85.5% it had slashed from the proposed 52.7 billion budget of the DPWH for foreign assisted projects in 2023 to its own 8,075 inserted projects according to DPWH former Secretary Manny Bunuan. Bunuan made this revelation in his written judicial affidavit submitted to the Sandigan Bayan 3rd Division where he testified Wednesday against former Senator Bong Revilla who faces a case of malversation of public funds. Sabi ni Bunuan, upon learning of the budget cuts in congressional insertions, Bunuan said he reported it to the President. The President was alarmed in the reduction of budgets for major items and the inclusion of new items at the detriment of the original programs proposed for the department. And he said that this cannot go on because it will derail the implementation of the socio-economic agenda, particularly the infrastructure program of the administration. Tapos biglang pinasok yung tinawag nila na leadership funds. In response to such cuts, Bunuan said the DPWH came up with an innovative way. This is where the DPWH leadership fund comes in. While we understand that Congress has the power of the purse, we nevertheless thought of an innovative way to address the likely situation of the budgetary cuts in the succeeding years of the Marcos administration to already accommodate and incorporate the priority projects of members of the Senate. In the succeeding proposed budgets of the DPWH, through what we internally coined as the Senate Leadership Fund, sabi po ni Bunuan. The Leadership Fund started to appear in the preparation of the proposed 2024 budget ng DPWH with an allocated limit of 24 billion pesos. Under this leadership fund, each senator was entitled to a minimum of 500 million allocation for the priority projects while chairpersons of the major committees including the Senate panel on Public Works would have at least 1 billion pesos, sabi ni Bunuan. O, di ba? Mga senador, mga kababayan ang sangkot. Tig 500 million. Tapos pag chairman ng committee, 1 billion. 24 billion yung allocations, mga kababayan. Ito yung leadership fund na ipinalit sa pork barrel. Innovative. Sabi natin, tinuturo ninyo si Martin Romualdez. Ang involved po, Senado. So, nakita na ninyo kung bakit tinuturo nila. Mga kababayan si Martin Romualdez. Kasi sila yung sangkot para pagtakpan yung kanilang mga masamang gawain. Si Bunuan mismo yung nagsabi. Naalarma niya yung ating Pangulo. Kaya umayos kayo dyan sa Senado. Huwag turo ng turo. Kasi sabi nga, pag ikaw niya tumuturo, ganyan, 3 daliri nakaturo sa'yo. Turo ng turo kayo kay Martin, nakaturo sa inyo. 3 daliri. Naglabasa na ngayon mga kababayan, sumingaw ng sumingaw. Kayo pala ang may milyon-milyon. 24 billion lahat. Tinawag na leadership fund. Matindi, mga kababayan. Huwag kami mga senador, palinis kayo. Training and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.